Isa ka ba sa mga hindi makadecide kung ADV 160 or NMAX TechMax ang bibilin? Then panoorin mo tong video na to, baka matulungan kita. Pag-usapan natin yung differences itong dalawang scooter na to para hopefully after mo panoorin tong video na to, malaman mo na kung ano yung para sa'yo. Una na natin pag-usapan yung looks. Kasi for me, napaka-importante talaga nun. Dapat yung motor na bibilhin mo, yung tititigan mo tuwing umaga habang nagkakape. Yan yung lagi mong lilimunin after mo mag-park. Yung pagdating sa itsura, talagang napakalayo nitong ADV 160 at nitong NMAX TechMax. So masasabi ko sa category na to, follow your heart. Kung ano yung may spark sa'yo, yun ang kunin mo. And yun din naman yung rason kung bakit ADV 160 yung kinuha ko. Kasi after 2 years, talaga namang may spark pa din sa akin tong motor na to. Pero gan, iba-iba rin ang taste sa mga tao ha. Siyempre yung pwedeng maganda sa akin, pwedeng pangit sa iba and vice versa. And for me, solid rin naman talaga yung itsura nitong NMAX TechMax. Napaka-sleek and elegant ng dating. After ng looks, pag-usapan naman natin yung comfort. And for me, very close tong dalawang motor na to pagdating dun. Para sa akin, mas komportable itong suspension ng ADV 160. Pero pag sinabi ko mas komportable yun, hindi naman ibig sabihin hindi komportable itong sa NMAX. Para sa akin, goods din naman to. Pero syempre, best in class kasi talaga itong suspension ng ADV 160. Pagdating naman sa comfort ng legroom, parehas mo naman may extend yan. Ito yung sa ADV 160. Yan guys. May extend mo yung legs mo. Pero for me, dito lumamang ang NMAX. Kasi talagang mas malaki yung may extend mo dito. Yan guys, oh. Stretch na stretch. Mas malaki yung legroom nitong NMAX. Kaya kung maglo-long ride kayo, para sa akin, mas komportable yung seating position dito sa NMAX. Daanan pala natin tong windshield ng mabilisan. Hindi natin yung stock windshield ng ADV 160. Alam naman natin mas malaki yung stock kasi nga adventure scooter to. Pero isang advantage dito sa ADV 160, pwede mong i-adjust yung windshield, pwede mong itaas or ibaba. Ngayon nakababa to. Sa NMAX naman, medyo mas mababa tong windshield na to. Again, kumpara sa stock windshield ng ADV 160 naka-fix na rin yan. Hindi adjustable. Pagdating naman sa gulong, nagkaiba lang sa size sa harap. Mas malaki yung mags nitong ADV 160. Ang size nito is 110/80/14, while sa NMAX naman is 110/70/13. Yung gulong naman sa likod, same size na yan, 130/70/13. Pagdating naman sa handlebar, naked tong sa ADV 160. Kaya magugustuhan nyo to kung mahilig kayo mag-mount ng kung ano-ano sa handlebar. Phone mount, camera mount. Ako, dito ko nilagay itong Ayuchi BX natin. Pero nung wala pa akong motorcycle dashcam, phone mount yung nilalagay ko dito, quad lock. Dito naman sa NMAX TechMax, merong cover yung handlebar. Kaya obviously wala kang malalagay dyan. Kung gusto nyo maglagay ng phone mount or camera mount, dito nyo sa side mirror ilalagay. Ito yung itsura ko sa ADV 160, M58, may konting tiptoe. Kung 1 foot down naman, kaya flat foot. Dito naman sa NMAX, flat foot tayo, dalawang paa nakababa. And pag nag 1 foot down tayo, talagang yan, may bend pa sa tuhod ko. Kaya sa mga shorter riders, mukhang mas bagay sa inyo itong NMAX. Next naman natin pag-usapan is yung engine noise. May mga nakuha kasi akong comment before. Ayaw doon nila sa ADV 160 kasi maingay daw yung makina. Mas tahimik daw itong NMAX. Kaya tara, pakinggan natin. Gamitan natin ng decibel meter. Ilapit lang natin sa gilid. So yung ingay is around 70 to 72 dB. Diyan lang naglalaro. Ilapit tayo ng konti para mas marinig nyo. For me naman, normal lang yung tunog. Kaya doon sa mga nagsasabing pangit daw yung tunog nitong ADV 160 ewan ko kung saan galing yun. Dito naman tayo sa NMAX. Ito yung sa NMAX TechMax. Ganun din guys yun. Hindi naman nagkakalayo. Parang 70 to 72 yung mataas na value. So yun, lapit tayo ng konti para mas marinig nyo yung tunog. For me, okay naman pareho. Parehas tunog motor. Parehong tunog scooter. Next naman natin pag-usapan yung tech. Yan dito lumamang ng malaki. Itong NMAX TechMax. Colored na kasi yung kalahati ng panel nitong NMAX. Ito yung tachometer. And dito makikita yung riding modes. Pero yung upper part, yung speedometer mo, gas gauge, odometer, LCD pa rin. Dito kayo pwede magpalit ng riding modes. And sinasabi ko sa inyo guys, game changer yung touring and sport mode ng NMAX TechMax. So again, dito nyo makikita, naka-touring mode tayo ngayon. Pwede yung palitan ng sport mode. And nandito naman yung shifter. 3 level yan ng downshift. Maglagay na lang ako ng clip dito para makita nyo kung paano nag-work. So dito may 3 level ka ng downshift.
And sabi ni Yamaha, para magamit mo yan, dapat at least 15 kilometers per hour. So, since nasa 40 plus naman tayo, ayan o. Narinig nyo? Humingi ng konti yung makina. Pero pansin ko pala, after niya mag-downshift, kusa rin siyang bumalik sa normal mode. So, kung gusto mo ng arangkada, kunyari overtake ka, pwede ka yan. Downshift, umbitin pa, isa pa. Diba? Level 2 pa lang yun ha. Ito, level 3 guys. Lakas ng level 3, mamaw. Pwede ka rin mag dito, engine braking, ayan o. So, kung gusto mong bumagal, ayan o, nag-engine braking ako. Hindi ko masyadong namemoreno. And isa pang advantage itong NMAX TechMax is meron na rin itong navigation. And yung navigation nito, hindi direction arrow lang ha. Talagang merong mapa. Garmin app yung gagamitin mo. Lagay ko na lang yung clip dito kung paano nag-work yun. And para magamit mo yung navigation, kailangan yung i-download tong Garmin Street Cross app. Dapat gagana na yan dito. Navigation, ayun o, go home, go to work, favorites, nearby gas station. So pwede tayo maghanap. Ayun yung mga gas station, tsaka kung gaano kalayo. Piliin natin tong Caltex. So ayan na guys, meron na kayong navigation, may mapa. Hindi siya direction arrow lang ha. And meron din nagsasalita. So kung nakakonect sa intercom yung phone nyo, maririnig nyo yung, yung directions. Yan, testingin natin to. So turn left daw. Yan, maganda rin yung mapa niya, colored, and kita mo yung yung kailangan mong puntahan. So yung pink, yung road na kailangan nating sundan. So since dinedemo na pala natin tong navigation ng NMAX TechMax, ito na rin yung yung unang reason kung bakit dapat yung bilhin tong NMAX TechMax. Accurate naman. Andito na tayo sa Caltex. Usually nang mahalaga pag nasa liblib na lugar ka, di ba? Tapos wala ka ng gas, gusto mong hanapin yung pinakamalapit na gas station. Yan guys, goods no? Successful. Pwede rin pala kayo mag-zoom in and zoom out dito Itong up and down buttons lang ulit. So pag nag-zoom in tayo, kung gusto yung mas malaki, pwede rin. Pero huwag naman sobrang laki. Maganda yung nakikita mo yung mga yung ibang street. Teka, sumobrang liit naman. Parang buong Alabang na to Ito, mukhang okay na sa akin to. Sa ADV 160 naman, regular LCD panel lang to. Pero syempre may bago na rin namang ADV ngayon, yung RoadSync version. Colored TFT panel na rin yun. Pero lamang pa rin ng NMAX kasi yung navigation nun is direction arrow lang. Walang mapa. Kaya naglagay ako nitong Ayochi BX Para aside sa rear and front camera, meron na rin akong Waze. Pwede rin Google Maps. Kung speed and acceleration naman yung hanap mo, for me, lamang na lamang naman dito yung NMAX TechMax. Again, kasi nga may riding modes to. May downshift pa. Dagdag acceleration. Sport mode. 3, 2, 1, go! Pero kung gusto mong pabilisin yung ADV 160 mo, kaya mo naman tapatan yung NMAX TechMax. Mag-upgrade nyo na lang ng panggilid. Yun yung ginagawa ko ngayon dito kay ADV. Tinutono ko yung CVT, hinahabol ko yung takbo nitong NMAX TechMax. And isa pa palang difference yung fuel tank. Merong 8.1 liters na capacity itong ADV 160 and 7.1 liters naman dito sa NMAX TechMax. And kung fuel consumption ang pag-uusapan, kung stock sa stock, mas matipid itong ADV 160. Ang advertised fuel consumption nito is 45 kilometers per liter. Pero alam naman nating lahat na in actual mas mababa yun. Nung all stock pa tong sa ADV, ang best na nakuha ko is 37 kilometers per liter. Pero purely city riding lang yun And nakita ko naman online, tong NMAX TechMax daw can do 40 to 45 kilometers per liter. Pero panigurado, mas mababa rin yung actual nun. Dito pa lang sa riding modes, tsaka sa shifter, panigurado lagi naka-sport mode yung mga owners ng NMAX TechMax. Pero for me, okay lang yun. Sobrang sulit pa rin. Kasi talagang napaka-solid ng performance itong TechMax. Pag na-experience nyo yung takbo ng YE CVT, hindi nyo naiisipin yung gas consumption. And nabanggit ko na naman kanina, nasa suspension lamang tong ADV 160. Pero mag-add rin ako ng clips dito ng lubak test ng ADV and itong NMAX TechMax. Check nyo na lang kung may maririnig ba kayong mga lagutok. Alright guys, lubak test, NMAX TechMax.
Alright. Goods naman. And bago may magsabi na itakbo ko ng 50 kilometers per hour dito, pwede naman, pero motor mo yung gagamitin ko. Wala naman siguro ang rider na nasa matinong pag-iisip na itatakbo ng 50 kilometers sa ganitong lubak. I-testing lang natin ito. Medyo matinding lubak dito. Para ka na nasa buwan. Alright. Pasado naman sa NMAX TechMax. Ginawan pala natin kahapon ng lubak test yung NMAX TechMax. Kaya syempre gawan din natin itong ADV. Ayan. Eh syempre hindi ko may tatakbo ng sobrang bilis to dito. Wala naman sigurong matinong rider na sasadyaing bilisan yung takbo nila sa matinding lubak, di ba? Keyword sa Jane ha. Syempre lahat naman tayo nagulat na sa lubak. Ito guys, para kayong nasa buwan dito. Mga craters na eh. Pero syempre kaya ng ADV yan. Yung pagdating naman sa presyo, 167,400 tong ABS type na ADV 160 and 175,900 naman tong NMAX TechMax. For me, parehong goods na goods yan. Kahit na sabihin natin mas mahal tong NMAX TechMax, sobrang sulit din sa YEC VT. And same din naman dito sa ADV 160. Mas mura na ng konti and pwede mo na rin pangharabas. Kaya for me, kahit anong mapili mo dito sa dalawa, parehong good choice eh. Kung gusto mo ng Brusco na pwede mong dalhin kahit saan, mag-ADV ka. Kung mainly city riding ka naman, tas priority mo yung speed and acceleration, mag-NMAX TechMax ka na. Pero guys, sinisiguro ko sa inyo, kahit anong mapili nyo dito sa dalawa, hindi nyo pagsisisihan yan. Kaya kung nagustuhan nyo yung content natin today, favor na rin, paklik ng subscribe button below and like and share the video. And again, sana nakatulong tong video sa mga nagbabalak bumili ng NMAX TechMax or ADV 160. And salamat sa mga nanood ng video natin today. Kita kayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.